May napakalaking na sumabog lang sa Rusya. Madalas na naming sinasabi ito nitong mga araw na nagpapakita kung gaano katindi ang malalayong pag-atake ng Ukraine. Pero iba ang pag-ataking ito. Ang pinakamalaking oil refinery ng Rusya ay nawasak na may epekto hindi lang sa krisis sa gasolina na kinakaharap na ng Rusya, kundi pati na rin sa iba pang mga refinery sa bansa. Perpekto ang atake ng Ukraine. Matapos bumiyahe ng 2,500 kilometro, nagsagawa ito ng tumpak na pag-atake na nagpabagsak sa refinery. At para lalo pang mapahiya, ipinadala ng Russia ang pinakamagaling nitong fighter jet, pero nabigo pa rin itong pigilan ang mga drone ng Ukraine. Noong Hulyo 7, iniulat ng Business Insider na tumama ang mga drone ng Ukraine sa Omsk Refinery sa kanlurang Siberia, matapos maglakbay ng libu-libong kilometro. Mahigit 2,500 kilometro ng himpapawid ang tinahak. Halos katumbas ng layo ng Los Angeles hanggang Houston ayon sa ulat. 2,500 kilometro yon, kung saan nabigo ang depensa ng himpapawid ng Russia na pigilan ang Ukraine. Katulad din ito ng ibang pag-atake ng Ukraine sa mga refinery dati. Makikikita sa mga video ng Excelenova Plus Telegram channel ang makapal na itim na usok mula sa pasilidad habang may putok ng depensa ng himpapawid sa likuran. Alam naman natin kung ano ang ibig sabihin ng usok. May sunog na yon sa Omsk Refinery at ito ay dahil tinamaan ng direkta ng mga drone ng Ukraine ang isang pasilidad na inaakalang napakalayo, kaya hindi na dapat ito alalahanin ng Russia. Nagbago na ang lahat ng iyon. Ngayon, may mga drone na pang-record ng Ukraine. Sinisikap ng mga otoridad ng Omsk na panatilihing tahimik ang usapin. Kinumpirma ni Gobernador Vitaly Klitschko na inatake ng mga drone ng Ukraine ang pasilidad. Ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa mga sunog. Iniulat niyang walang nasawi, na hindi magandang balita para sa Russia, kundi patunay ng tumpak na drone attack ng Ukraine. Pinaalalahanan ni Klitschko ang mga residente na huwag lapitan ang debris ng mga drone na pinabagsak, habang inuulit ang dating palusot ng Russia na hindi raw mga drone ng Ukraine ang sumisira sa mga refinery. Pinabagsak ng air defense ng Russia lahat, pero nagkataon lang daw na ang debris ay tumatama sa mga target ng Ukraine. Nagkataon lang ang lahat. Sa kakaso ng Omsk Refinery, mas eksakto ngayon ang debris ng drone ng Ukraine kaysa dati. Imbes na atakihin ang malalaking target gaya ng oil storage unit, may tiyak na pakay ang Ukraine. Ang LUAVT-11 na, pangunahing unit ng oil refining sa Omsk Refinery, na may disenyo na kapasidad na higit sa 8.4 milyong metriko tonelada ng krudong langis kada taon, ang naging pangunahing target. Tanggalin mo lang ang unit ng refining na yon at hindi mo na kailangang sunugin pa ang natitirang bahagi ng Omsk. Hindi na ito magagawang mag-operate ng malapit man lang sa buong kapasidad dahil isa sa pinakamahalagang bahagi ng makinarya nito ay magiging wasak at nagliliyab na lang. At ang unit na yon ang tinamaan ng pinakatumpak na drone debris sa mundo. Nagbibiro lang kami. Totoo, pumalpak ang depensa sa himpapawid ng Rusya. Nakapasok ang mga drone ng Ukraine sa Omsk at nawalan ng pinakamahalagang kagamitan ang refinery sa buong pasilidad. Dapat ipagmalaki ang resulta, ngunit hindi lang dahil sa target na unit. Kaya espesyal ang bagong atake ng Ukraine. May dalawa pang dahilan kung bakit magdiriwang ang Ukraine at magdadalamhati ang mga kasamahan ni Putin sa ginawa ng Ukraine. At isa sa mga dahilan na iyon ay nakabasag ng record. Pero pag-uusapan natin yan mamaya. Una, ang Omsk Refinery ay isa sa pinakamahalaga sa buong Rusya. Ayon sa Kiev Independent, ito ang pinakamalaking refinery ng Rusya sa produksyon at kayang magproseso ng mahigit 21 milyong tonelada ng krudong langis bawat taon. Ang bilang na yan ay nagpapakita ng perspektiba sa pag-atake sa LUAVT-11. Sinira ng Ukraine ang unit na responsable sa halos kalahati ng taunang produksyon ng Omsk Refinery. Ngayon na alam nila ang ruta ng drone papunta sa pinakamalaking refinery ng Russia, siguradong susundan ito ng Ukraine.
Naging tatak na ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ang dubleng at tripling hampas. Kaya pakiramdam namin, kailangan na namang magvideo tungkol sa muling pagkasunog ng Omsk. Sabi ng General Staff ng Ukraine, mahalaga ang Omsk refinery sa digmaang militar ng Russia. Ang refinery ay gumagawa ng iba't ibang uri ng fuel, malamang kabilang ang gasolina, diesel at aviation fuel, na ginagamit ng mga tangke, mga sasakyang nakabalute at mga eroplanong pandigma. At pati na rin ang mga sibilyan, syempre. Hindi matutuwa ang Russia na makita na naman ang isa sa kanilang mga refinery na bumagsak, lalo na't kasalukuyan silang dumaranas ng pambansang krisis sa supply ng fuel na dulot ng Ukraine. Ang Omsk refinery ay gumagawa ng petrochemical at lubricant para sa militar. At ayon sa Chief Post, may 79% refining depth ito, isa sa pinakamataas sa Russia. Ibig sabihin, mas malapit ang Omsk kaysa sa karamihan ng mga refinery sa Russia sa pag-abot sa pinakamataas nitong potensyal sa produksyon. Hindi na at hindi man lang malapit. Nabanggit namin ang ilang epekto nito sa simula ng video. Isa sa mga epektong yon ang epekto nito sa krisis sa fuel ng Rusya, na tatalakayin natin mamaya. Gayunpaman, may isa pang bagay na nagpapaspecial sa Omsk refinery, at ito ay ibinunyag sa ulat ni Militarny tungkol sa pinakabago at pinakakahanga-hangang pag-atake ng Ukraine. Ayon sa ulat, ang Omsk refinery lang sa Rusya ang gumagawa ng cracking catalysts. Mahalaga ang mga komponenteng ito dahil kailangan sila ng ibang pasilidad sa sekundaryang pagdalisay ng langis. Ang catalytic cracking ay prosesong naghahati ng mas komplikadong mga hydrocarbon para maging mas simple at mas magaang na mga molekula. Ginagamit ng mga tagagawa ng panggatong ang prosesong ito upang mapataas ang ani at kalidad ng mga produktong panggatong tulad ng gasolina at kerosene. Kung nawala na sa Russia ang cracking catalyst, hindi na rin sila makakagawa ng dekalidad na panggatong. Masama ito para sa milyong makinang Ruso na mas madaling masisira dahil mapipilitan ang mga tao na gumamit ng mas mababang uri ng panggatong. Maliit lang ang problemang ito, pero isa pa rin itong dagdag sa mga pasaning pinapasa ni Putin ngayon. Impresibo ito, pero sinabi naming may dalawang dahilan kung bakit ipinagdiriwang ng Ukraine ang pag-atake sa Omsk. At isa rito ay tungkol sa pagbasag ng mga record. Nagbigay na kami ng pahiwatig sa inyo noong pinag-uusapan natin ang tungkol sa distansya. Ang 2,500 kilometro ay di lang basta kahangahangang distansya para sa drone. Ito ang pinakamalaking distansya na nalakbay ng kahit anong drone, at pagkatapos ay nagpatuloy upang magsagawa ng matagumpay na pag-atake sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa United 24 Media, hindi pa nakalipad ng ganong kalayo ang mga drone ng Ukraine dati, at maaring ang 2,500 kilometro ay pinakamababang tantiya lang. Paano? Ang Omsk refinery ay 2,500 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine kung diretso ang lipad. Malamang na hindi diretsong lumipad mula sa hangganan hanggang refinery ang mga drone ng Ukraine sa pag-ataking ito. Malaki ang posibilidad na kinailangan nilang dumaan sa hindi direktang ruta ng paglipad para makaiwas sa depensa ng himpapawid ng Rusya. Ibig sabihin, maaring higit pa sa 3,000 kilometro ang totoong distansyang nilakbay. Ano man ang mangyari, world record pa rin ito. Binasag ng Ukraine ang dating record na 1,800 kilometro na naitala noong umatake sila sa Voronezh M over-the-horizon radar noong Agosto 2025. Pinalawak ng Ukraine ang kakayahan nito nang hindi bababa sa 30% sa distansya ayon sa United 24 Media. Para sa Rusya, isa lang ang ibig sabihin nito. Mas pinalawak ang strike radius ng Ukraine at halos wala nang ligtas sa kanilang mga drone. Kung hindi pa rin nakuha ni Putin ang mensahe mula sa usok sa Omsk refinery, mas malinaw itong ipinahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine matapos ang pag-atake. Sinabi ni Zelensky na abot na ng tumpak na pag-atake ng Ukraine ang Siberia, at binunyag niyang ito ay record hindi lang sa Ukraine, kundi sa buong mundo. Dati, hindi naaabot ng mga drone ng Ukraine ang Omsk refinery. Isang kawili-wiling punto yan na dapat isaalang-alang.
hindi nagawang tamaan ng Ukranya ang Omsk hanggang ngayon. At gayon pa man, gaya ng malalaman mo, gumamit ang Ukranya ng uri ng drone na naging tampok ng kanilang kampanya nila ng malalayong pag-atake para isagawa ang pag-ataking ito. Parang may kontradiksyon, di ba? Yung drone na dating ginamit ng Ukranya ay siya ring ginamit nila para sa strike sa dating imposibleng distansya. Paano nangyari yon? Sasabihin namin. Pero bago yon, narito ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button na yan bago tayo bumalik sa video. Ang drone na ginamit ng Ukraine sa pag-atake sa Omsk refinery ay ang FP-FP1 na gawa ng Firepoint at isa sa pinakamahalagang long-range drone nila. Kinumpirma ng tagapagtatag ng Firepoint na si Dennis Tillman sa X na nakilala na ng Omsk Refinery ang bagong FP-FP1 kasabay ng pagbabahagi ng video ng usok mula sa pasilidad. Hindi ba't hindi kayang maglakbay ng FP-FP1 ng 2,000 at 500 kilometro o higit pa? Mali. Binanggit ng tagapagtatag ng Firepoint ang bagong FP-1 bilang maliit na pahiwatig kung ano ang tumama sa Russia. Ang pangunahing long-range drone ng Ukraine ay malaki ang pinagbago mula nang ilunsad ito. Hindi talaga maisasagawa ng orihinal na modelo ang pag-atake sa Omsk Refinery. Kaya lamang nitong maglakbay ng 1,600 kilometro, nakahanga-hanga pa rin ang layo. Ngunit hindi nito maabot ang Siberia. Patuloy na inayos ni Firepoint ang drone at gumawa siya ng espesyal na bersyon. Gamit ang AI na tumutulong sa paggabay para mapalawak ang saklaw nito, kayang maglakbay ng bagong FP-1 ng hanggang 2,700 kilometro. Kapansin-pansin, kung tama ang hinala ng United 24 Media na dumaan sa di-direktang ruta ang drone papuntang Omsk, baka na-upgrade ni Firepoint ang FP-1 para mas malayo ang lipad. Pero di pa rin perpekto ang FP-1. Malakas ito at kayang maglakbay ng malayo, ngunit 205 kilometro bawat oras lang ang top speed nito. Mabagal ito para sa air defense na kayang makita at sirain ng drone, pero nabigo sila. Mabagal din ito para payagan ng Russia gamitin ang pinaka-advanced nitong fighter jet laban sa FP-1. Kaya ginawa ito ng Russia sa Omsk. Nagpadala ang Russia ng napakamodernong sinasabing ika-5 henerasyon na Su-57 para harapin ang mga FP-1 na ipinadala ng Ukraine sa pinakamalaking refinery sa teritoryo ng Russia. Isa lang ang pwedeng manalo sa laban ng Su-57 at FP-1. Ang FP-1. Bakit? Ano? Isang kahihiyan na mas matindi pa kaysa sa katotohanang kaya ng mga drone ng Ukraine maglakbay ng mahigit sa 2,500 kilometro. Nagpadala ang Russia ng pinakamagaling nitong fighter jet laban sa problema sa drone. Ngunit nabigo ang jet na pigilan ang direktang tama ng Ukraine sa Omsk Refinery. Ang Su-57 ay inaasahang isang makapangyarihang eroplano na kayang tapusin ang isang drone sa loob ng ilang segundo. Ngunit ang tinatawag na 5th generation fighter na ito ay hindi nagawa ang simpleng tungkulin na kailangan ng Russia. Ayon sa militarny, may namata ang Su-57 sa himpapawid ng Omsk habang inaatake ng Ukraine ang refinery. Hindi ito haka-haka. May video ng jet na lumilipad na tila sinubukan ng Russia gamitin ang kanilang 5th generation fighter laban sa mga drone ng Ukraine. Walang kumpirmasyon kung nagtagumpay ang Su-57 na makapagpabagsak ng kahit ano. Maaring napabagsak nito ang 1 o 2 FP-1, pero hindi nito napigilan ang drone na tumama sa Omsk. Lalo pang masama para sa Russia dahil kasama sa deployment ng Su-57 ang paggamit ng A-50U early warning at control aircraft na dapat nagbibigay ng lahat ng datos para pabagsakin ng Su-57 ang mga drone ng Ukraine. Gayunpaman, nabigo pa rin ng Su-57. Dalawa sa pinaka-advanced na eroplano ng Russia ay hindi napigilan ang mga drone ng Ukraine na bumibiyahe sa bilis na maliit na bahagi lamang ng pinakamataas na bilis
ng mga eroplanong iyon. Pinapapitan ng mga kuha ng Su-57 deployment ng presensya nito sa impapawid ng Omsk ay hindi basta nagkataon lang. Ang Su-57 ay dinisenyo upang ang mga armas nito ay mailagay sa loob ng internal base na tumutulong upang mapanatiling mababa ang radar signature ng jet. Gayunpaman, ang Su-57 na nakita sa Omsk ay may external hardpoints para sa mga armas na kayang mabilis iputok sa anumang drone. Particular, ang Su-57 ay may R-74 M2 missiles na mga air-to-air guided weapons na dapat ay higit pa sa sapat upang pabagsakin ang FP-ISAS na. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat. At ipinapakita nito ng Su-57 ay malayo sa inaasahan kahit pa raw ito ay inayos para magamit ng Russia sa pag-detect at pag-eliminate ng mga drone. Dapat mahiya si Putin kung kaya lang niya dahil ipinagyayabang niya ang Su-57 bilang pinakamagaling na fighter jet sa mundo. Pinakamahusay naming eroplano ito, hindi lang sa amin, kundi pinakamahusay sa mundo. Sa lahat ng katangian at armas, walang ibang eroplano ang kasing galing ng atin, ayon kay Putin noong 2019. Parang mas mahusay lumipad ang FP-1. Kaya nitong lumipad para makaiwas sa di umano do'y pinakamahusay sa mundo ng Rusya. May kutob akong may mali na talaga sa Su-57. Naipakita na rin na hindi ito umaabot sa tunay na pamantayan ng 5th generation fighter jet. Ayon sa Voice of Ukraine, in-upgrade lang ang mga makina nito mula sa Su-27. Apektado ang stealth ng jet dahil wala itong nozzle na nagpapababa ng heat emissions. Kaya mas malaki ang radar signature nito kumpara sa mga Western 5th generation fighters. Kung pagbibigyan, bahagya lang na mas advanced na 4th generation jet ang Su-57. Nakita natin na kahit ang pinakamahusay na fighter jet ng Rusya, di kayang pigilan ang FP-1. May problema ang Rusya sa Su-57. Pero ang tunay na issue ay kung ano ang tinamaan ng Ukraine kamakailan. Ang Omsk ay isa pang oil refinery na malaki ang nabawas sa kapasidad. Ipinapakita ng pag-ataking ito, bukod sa abot ng mga bagong drone ng Ukraine, na lalo pang tumitindi ang kampanya laban sa langis ng Rusya na mahigit isang taon nang isinasagawa. Ayon sa Business Insider, sinabi ng Ukraine na nakapagsagawa sila ng mahigit 50 pag-atake sa oil infrastructure ng Rusya mula Marso. Dahil sa mga pag-atake, napiktuhan ang 42% ng kapasidad ng pagre-refine ng Rusya. Nakitang-kita ang epekto sa produksyon. Ngayon, mayroong rasyon ng gasolina na ipinatutupad sa buong Rusya at bumaba ng 17% ang pambansang produksyon ng gasolina sa 850,000 barrels kada araw. Mukhang marami yun, pero ang lokal na pangangailangan ng Rusya sa gasolina tuwing tag-init ay 110,000 tonelada kada araw. May kakulangan na 25,000 tonelada araw-araw dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Mas maraming numero ang Financial Times. Ayon dito, tinamaan ng Ukraine ang mga refinery ng Russia nang hindi bababa sa 174 na beses mula umpisa ng 2026, 11 beses na mas mataas kaysa mga ganitong pag-atake noong unang 6 na buwan ng 2025. Inaangkin ng Russia na na-intercept nila ang 63,733 Ukrainian drones sa kanilang teritoryo sa unang kalahati ng taon, kabilang na ang record-breaking na 17,832 interceptions noong Hunyo lamang. Alam natin na pinalalaki ng Russia ang bilang ng na-intercept nilang drone mula Ukraine. Marami sa mga ito ang nakalusot pero inaangkin pa rin nilang naharang. Makikita natin dito ang matinding kampanya ng pag-atake na pumipinsala na mismo sa loob ng Russia. Laganap ang kakulangan sa gasolina na nabanggit natin. Sabi ng CNN, sakop nito ang lahat ng 11 time zones sa Russia dahil halos bawat isa sa 83 reyon ng Russia ay nakakaranas ng kakulangan. Nagiging desperado na ang Russia dahil hindi na makontrol ang pila sa mga gasolinahan. Isa sa pinakamalalaking tagagawa ng fuel sa mundo ay may napakaraming nasusunog na refinery.
kaya napipilitan itong mag-angkat mula sa kahit anong mapagkukunan na mahahanap nito. Kinumpirma pa ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov ang paraang ito at sinabi sa isang tawag kasama ang mga mamamahayag, kung magkakaroon ng kasunduan sa katanggap-tanggap na presyo, magpapatuloy ang pag-aangkat. Nangyayari ito habang ipinagbawal na ng Russia ang export ng gasolina at aviation fuel at posible ring isunod ang diesel. Sabi ng Saratoga Foundation, kulang ang produksyon ng fuel ng Belarus at Kazakhstan para matugunan ang kakulangan sa inventaryo ng Russia. Ayon sa Reuters, isinama na ang India bilang posibleng importer habang sinusubukan ng Russia na kumuha ng 400,000 toneladang gasolina para maiwasan ang kakulangan. Pero wala sa mga emergency na hakbang na ito ang nagbabago sa isang simpleng katotohanan. Hindi kayang protektahan ng Russia ang mga oil refinery nito. Unti-unting nabawasan ang air defense network ng bansa dahil sa mga taon ng pag-atake ng Ukraine. Kaya kulang na ang mga sistema at missile para protektahan ang mga prioridad na target tulad ng pinakamalaking oil refinery sa Russia. Ang Omsk ay dapat binabantayan ng maraming sapin ng pinakamahusay na depensang panghimpapawid ng Russia. Sa halip, nakita lang natin ang putok sa video ng nasusunog na Omsk refinery at pumalyang sortie ng Su-57 na mas marami pang ipinakita kaysa gustong malaman ni Putin sa totoong lagay ng sinasabi niyang pinakamahusay na fighter jet sa buong mundo. Sana'y maisip ni Putin na dahil sa malawak na kampanya ng Ukraine laban sa mga refinery, baka panahon na para pag-usapan ang pagtatapos ng digmaang sinimulan niya. Sa ngayon, malabo lang aminin ni Putin ang krisis sa langis at gasolina sa Russia, habang umaasa siya magpalipas ng oras para sa pagbabagong didarating. Gayunpaman, magpapatuloy pa rin ang Ukraine sa pang-atake. Layunin nito na ipakita kay Putin na lalong napipinsala ang Russia at mamamayan nito bawat araw ng kanyang pananako upang mabago ang kanyang pag-iisip sa digmaan. Tumugon si Putin ng agresibo at lalong tumindi ang kanyang mga hinihingi, kasama na ang paghinging isuko ng Ukraine, ang timog nitong teritoryo at ang Donbas. Ito ang hiling ng desperadong tao na alam niyang kaunti na lang oras niya. Katatapos lang mapanood ng leader ng Rusya na tumama ang mga drone ng Ukraine ng mahigit 2,500 kilometro paloob sa Russia. Ngayon, iniisip niya ang susunod na hakbang. Maraming target ang Ukraine at sapat ang kanilang drone para tamaan halos anumang target na may kahalagahang militar sa Rusya. Ang desperadong pagsuway ni Putin ay huling hininga ng isang nabibigong leader at maaaring ito na rin ang magdulot ng kanyang pagbagsak. Nagsisimula ng talikuran si Putin ng mga galit na Ruso sa walang lamang gasolinahan. Habang mas marami kaysa dati ang namamatay na sundalo sa Ukraine, posible ang pag-aaklas. Si Putin ay binigyan ng babala at posibleng may nabubuong malalim na sabwatan na maaring umaabot hanggang sa kanyang pinakamalalapit na tauhan. Panurin ang video para sa iba pang detalye. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe ka sa The Military Show habang sinusubaybayan namin ang lahat ng ginagawa ng Ukraine para pabilisin ang pagbagsak ni Putin. At salamat sa panonood.